Kumusta po ang inyong paglalakbay sa nakaraang buwan hanggang sa kasalukuyan? Meron po ba sa inyong napapagod na sa mahaba na salimuot na landas ng lakbayin? Makaka-relate kayo kay Elias sa unang pagbasa kung maraming nagpapabigat sa inyo ngayon sa inyong paglalakbay. Dahil siya, gusto na niyang mamatay, nananalangin siya sa Diyos na sana'y mamatay na siya sapagkat siya'y hirap na at pagod na sa mahabang lakbayin na kanyang tinatahak. At totoo lang naman tayong lahat ay mga manglalakbay. At tayo pare-pareho nakararanas ng pagkabagot, pagkapagod, lalo na kung maraming dumarating na problema sa ating buhay. Pero baka naman wala pa sa inyo nag-wish na sana'y mamatay na ako dahil di ko na kaya ang bigat ng aking dinadala sa ngayon. Magkagayon man mga kapatid, kung meron man sa inyong katulad ni Elias sa unang pagbasa, binibigyan tayo ng isang bagong pag-asa sapagkat siya doon sa ilalim ng puno ng kahoy, natulog siya doon at pagising niya, meron ng tinapay sa ibabaw ng bato at ito'y mainit pa at kanyang kinain. At pagkakain niya, muli siyang lumakas at siya'y nagpatuloy sa paglalakbay. Parang yung senaryo ngayon, naririto tayo sa loob ng simbahan para itong isang puno, nasa ilalim tayo ng puno at tayo'y namamahinga. Di naman tayo natutulog ngayon. Pero ito'y pamamahinga sa buong linggo na tayo ay nagtrabaho, gumawa, at marami tayong pinagkaabalahan. Maaring ang iba sa inyo'y napagod na rin, kaya madali tayo makarelate kay Elias. Ngayon, anong gagawin sa atin ng Diyos dito? Una, tayo ay nandito upang magpahinga sa salita ng Diyos. At hindi lamang sa kanyang salita, sa kanyang presensya. Dahil ang Eucharistia, ang banal na sakramento, ay tanda ng presensya o kapanatilihan ng Diyos sa piling nating mga tao. At tulad din ni Elias, mga kapatid, kung tayo nagpapahinga ngayon, hindi lamang tayo magpapahinga sa salita, pakakainin din tayo ng tinapay. Tulad ni Elias, kumain din siya ng tinapay at nanumbalik ang kanyang lakas at muling nakapaglakbay sa napakahabang lakbayin patungo sa bundok ng Diyos na tinatawag na Horeb. Tayong lahat ay papunta sa Horeb, sa pinal na destinasyon upang katagpuin doon ng Diyos sa takdang panahon. At marami pa tayong lalakbayin. Kumbaga sa ngayon, nasa substation pa lang tayo upang tayo'y tuwangan ng Diyos sa paglalakbay na ito. Dahil kung hindi tayo magpapahinga, lalo na linggo-linggo, ay baka tuluyan na tayong bumigay tulad ng maraming tao na nawala na ng ulirat sa sarili, nabigatan na kaya na-depress at di niya na nakayanan ang lahat ng kanyang dinadala. At malaking biyaya ang iniaalok ng Diyos ngayon dahil hindi lamang ang kanyang presensya ang ating mararanasan, kundi pakakainin din niya tayo. At ano ang pagkakaiba nito, mga kapatid? Kung ang kinain ni Elias doon nung panahon niya ay tinapay upang nagpalakas sa kanyang katawan at nagpagpatuloy
Bagamat ang tinapay nito ay kagagawan din ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, ang tinapay na ating kinakain ngayon ay kagagawan din naman ng Ama. Pero ito ang tinapay, sabi nga ni Jesus, na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay, hindi na siya mapapagod sa paglalakbay. Ang marami sa atin siguro ay malayo-layo pa ang lalakbayin, pero pasasaan ba at darating din tayo doon. Ang importante, nakatingin tayo sa ating patutunguhan sa Horeb upang katagpuin ang Diyos. Pero sa ngayon, nais niyang tayo'y palakasin. Sana ang Eucharistia na dinadaluhan natin tuwing linggo ay magsilbi na pampalakas ng ating katawan, ng ating kaluluwa, ng kabuuan ng ating pagkatao upang tayo'y magpatuloy at huwag sumuko sa paglalakbay dahil ito ang misyon palagi ng isang Kristiyano. Habang tayo'y nabubuhay, patuloy nating ipasasalamin sa mundo ang pagkatao ni Jesucristo dahil siya naging isang manlalakbay din dito sa daigdig nung siya'y isugo ng Ama. At marami rin siyang pinagdaanan, maging ang ating kamatayan ay kanyang pinasok. At pero bumalik din siya sa paglalakbay na ito patungo pabalik sa Ama upang katagpuin muli ang Ama na nagsugo sa Kanya. At nagkakaroon mga kapatid ng katuturan ng ating mga ginagawa dahil meron tayong tinitingnan sa inaharap na makakatagpo natin. At hindi lamang siya makakatagpo, siya talaga yung mag-aahon sa atin sa mga bagay na nagwawakas sa buhay natin. Siya yung nagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay sa atin. Kaya sa puntong ito, binibigyan tayo ng panibagong pag-asa na magpatuloy. Itong synodality na sinasabi ng mga obispo at ng Santo Papa ay isang sama-samang paglalakbay. Huwag nating iisipin na tayo ay nag-iisa sa ating paglalakbay dahil tayo'y sama-sama. Tulad ng asembleya ngayon, bagamat nanggaling kayo sa iba't ibang pamilya, iba't iba ang inyong mga pinagkakaabalahan at trabaho sa buhay, ngayon ay sama-sama tayo na nandito. At ito ang kalooban ng Diyos na maglakbay tayo, nakasama siya bilang mga anak ng Diyos upang tuntunin natin at bagtasin na bagamat masalimuot at makipot ang ating dadaanan, tayo ay makatatagpo pa rin ng totoong kapahingahan sa piling ng Diyos. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid sa ating mga paglalakbay. Huwag natin isuko ang Panginoon, bagaman siyang ating maging kalasag at lakas sa panahon na tayo parang mabagsak na at parang nawawalan tayo ng pag-asa. Palaging may pag-asa ang isang Kristiyano dahil meron siyang tinitingnan higit pa sa buhay na ito, higit pa sa ibibigay ng mundo. Ito ay ang buhay na kaloob ng Diyos. Kaya pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Itaas natin ang ating mga pamilya sa pagkakataong ito upang tayo, kayo rin bilang mga pamilya, ay sama-samang maglakbay ng may katatagan at lakas ng Diyos sa gitna ng anumang pagsubok sa ating buhay.